we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw! Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Luzon, ako po si CJ Torida. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mga kapuso, naranasan sa probinsya ng Quezon ang hagupit ng bagyong Aghon, kung saan ang ilang lugar nagkapagtalapan ng lagpas taong baha. Nakatutok doon live si Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Denise? CJ, kumpara kahapon, mas maayos na panahon na ang nararanasan sa lalawigan ng Quezon. Sa pinakahuling update ng Pag-asa, 4 na bayan na lamang ang nasa signal number 1. Dahil sa walang humpay na pag-ulan, lampas tao na ang baha sa ilang lugar sa Lucena City, Quezon. Sa video ng isang residente sa Barangay Market View, kitang halos malubog na ang ilang kabahayan dahil sa taas ng baha. Halos matuklap naman ang bubong ng kusina sa isang farm sa Pagbilao, Quezon. Kita rin sa video ng isang netizen ang hampas ng malalakas na alon sa ilang nakatira sa coastal barangay sa Mauban, Quezon. Ang bangka ng ilang mangingisda nasira at nalubog na sa dagat. Wala ring supply ng kuryente sa lugar. Binaha rin ang ilang bahagi ng Barangay del Pilar sa Lopez, Quezon. Pasado alas 4 ng hapon kahapon ang maglandfall ang bagyong Aghon sa Sariaya sa Quezon. Mga nagbagsakang puno. Umapaw din ang tubig sa ilang palayan at pinasok ng baha ang mga bahay. Nadaanan ng timang magsasakang si Mang Julianito na nag-aayos ng kanyang ginawang balsa mula sa puno ng saging. Ililigtas daw sana niya ang kanyang alagang kalabaw na nasa gitna ng palayan. Gawa po ng aking kalabaw. Katulong ko po sa pagsasaka yun. Yung po ang katuwang ko sa hanap buhay. Gagawin ko po ang aking makakayanan para maligtas ko po ang aking hayop. Ang residente namang si Erwin, itinatali ang bubong ng kanyang bahay para hindi liparin ang mga yero nito. Sanay na po. Lagi po naman po ganito pagka bumabagyo dito na sobrang lakas. Ayun po, maghihintay na lang po pagka kami na abutan, nabigyan. Sa tala ng Quezon PD RRMO, lahat ng 39 na bayan at 2 syudad ang pinakaapektado ng pag-uulan at malakas na hanging dala ni Bagyong Aghon. Ang mga baradong drainage sa bayan ng Pagbilao at Lucena City ang nakikitang dahilan ng otoridad sa malawakang pagbaha sa 2 lugar. Dito po kasi nagdaang mga buwan ay nagkaroon tayo ng El Nino. Kaya malamang yung ating mga basura ay hindi naalis kaagad doon sa ating mga drainage system. Kaya bukod po naman doon sa drainage system ay talagang malaki din yung binuhos na tubig at ulan po nito. Umabot ng more than 200 mm of rain ang binuhos sa lalawigan ng Quezon. Kaya nagsabay-sabay po ito, block yung ating drainage system, madaming binuhos na tubig. So hindi makalabas, makapunta sa dagat yung ating tubig. Sa ngayon, mahigit sa 300 mga residente ang inilikas mula sa iba't ibang lugar sa Quezon at patuloy pa ang isinasagawang rescue operations ng mga otoridad. Tiniyak naman ng Quezon LGU ang tulong para sa mga apektadong residente. CJ, dahil pa rin sa epekto ng bagyong Aghon, kanselado ang pasok sa lahat ng antas ng paaralan sa lalawigan ng Quezon, maging ang pasok sa tanggapan ng gobyerno. Kanselado rin ang pasok mapapribado o pampubliko sa lalawigan ng Laguna. Wala ring pasok ang lahat ng antas dito sa San Juan, Batangas at sa Tanawan City. Kinder to senior high school naman ang walang pasok sa Batangas City, Santo Tomas City at Malvar sa Batangas. Yan muna ang latest. Balik sa inyo. Maraming salamat, Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Hagupit ng bagyong Aghon naramdaman sa iba't ibang lugar sa Batangas nitong weekend. May detalye si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog.
Malalakas na hangin at ulan, yan ang gumising sa mga residente kahapon ng umaga sa pananalasa ng bagyong Aghon sa San Juan, Batangas. Ilang poste ng kuryente ang natumba dahil sa lakas ng hangin dala ng bagyo. Wala pa ring supply ng kuryente sa lugar. Humambalang din sa kalsada ang ilang natumbang puno. Binaha ang ilang bahagi ng San Juan kaya hindi madaanan ng mga residente kahapon. Ang ilang residente naglagay na ng pangharang para ilihis ang umaagos na baha. Ang magkakapatid na Maricris na mula Barangay Mabalanoy lumikas na sa Barangay Hall dahil sa takot na tumaas pa ang baha sa kanilang lugar. Mahirap po ganun pong mga bata, ganun kawawa po. Pag nabata, baka po delikado. May ilan pang lumikas na residente ang pansamantalang nanatili sa paaralan. Malalaking alon ang humahampas sa baybayin sa bayan naman ng Mabini. Kita pang nadadala ng alon ng ilang bangka. Malalakas na ulan at hangin rin ang naranasan sa Lipa City, Batangas. Natumba rin ang poste ng kuryente sa Purok 7 sa Barangay Anilaw. Walang humpay na pag-ulan din ang naranasan sa Batangas City sa Magdamag. Ilang lugar din sa lungsod ang nawalan ng supply ng kuryente. Sa Batangas Port, ilang araw nang kanselado ang biyahe ng mga barko sa lahat ng destinasyon dahil sa malalaking alon. Kailangan pa namang makauwi sa Puerto Galera ni Salahudin para sa graduation ng anak pero bigo siyang makabili ng tiket. Galing pa siyang Lanao del Sur. Ay hindi pa daw pwede mag-release ang ticket dahil wala pa, may signal pa daw. Inip na ang mga stranded na pasahero na sa huling tala ng Philippine Ports Authority ay sumampa na sa mahigit 2,000. Ay kailangan magtiis kasi no choice tayo. Nandito na wala namang may gusto niya na may bagyo na darating. Ang abiso ng otoridad, alamin ang schedule ng shipping lines at lagay ng panahon para hindi maabala. Depende sa laki ng barko ang pinapayagan. Pero mostly kung may gale warning tayo, hindi pinapayagan yung mga maliliit na barko, yung mga fishing vessel, yung mga below 250 gross tons. Wala pang ulat ng mga nag-evacuate sa lalawigan ayon sa Batangas PDRRMO. May mga na-stranded din na biyahero maging sa Port of Lucena sa Quezon at Calapan Port sa Oriental Mindoro. Papayagan ang pagbiyahe ng mga barko kapag inalis na ang storm warning signal sa rehiyon. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa abisong inilabas ng Philippine Coast Guard, lifted na ang gale warning sa Batangas at Oriental Mindoro. Ibig sabihin, balik biyahe na ulit ang biyahe ng mga barko sa Batangas Port ngayong araw. Pinapayagan na rin ang paglalayag sa Calapan Port sa Oriental Mindoro. 14 na kabahayan sa Barangay Kaburihan sa bayan ng Lavezares sa Northern Samar ang nasira ng manalasa ang buhawi kasabay ng paghagupit ng bagyong Aghon madaling araw noong Sabado. 4 sa mga bahay ang totally damaged, 10 ang partially damaged at kasamang nasira ang covered court ng barangay. Ayon sa Lavezares MDRRMO, nabulabog sa pagkakatulog ang mga residente sa Barangay Kaburihan dahil sa naranasang malakas na bugso ng hangin. Ang naranasang malakas na hangin ay nagtagal umano nang aabot sa 10 minuto. Nang humupa ang buhawi, bumungad ang sira at basang mga kagamitan. 14 na pamilya o 53 individual ang apektado. Maliban sa isang babae na nagtamo ng bukol sa ulo, walang naitalang malubhang na sugatan sa insidente. Ayon sa MDRRMO, tinatayang nasa 200,000 pesos ang iniwang pinsala ng manalasa ang buhawi. Pansamantalang nanunuluyan sa kanilang mga kamag-anak ang mga apektadong residente. Yung mga kailanganin po ng mga materials para sa repairs ng ilang mga bahay po is ma-distribute po agad as soon as possible. Yun po yung target po ni Mayor. 24 anyos na trans woman na itinuturing na National Most Wanted. Arestado ng CIDG sa Zamboanga City. Naka-alerto si Krisa Dabitan ng GMA Regional TV 1, Mindanao. Sa bisa ng warrant of arrest, arestado sa mismong bahay nito sa Barangay Tatuan sa Zamboanga City ang 24 anyos na leader ng Warlock Criminal Group at National Most Wanted person na si Mike Ebol o mas kilala sa pangalang Mikey na isang trans woman Lunes ng gabi. Kasama sa nadakip ang partner nitong 23 anyos na lalaki. Ang nasabing leader ang umano'y kasama sa pagdukot ng mga foreign nationals sa Asia, POGO employees at ilang negosyante para lang makakuha ng perang pangtusto sa kanilang sex reassignment surgery sa Thailand. Base sa report, sinasaktan nila para ma-force yung tao o yung biktima nila na magbigay ng pera.
After nila makuha yung pera, ibababa na lang kung saan lugar sa Metro Manila. Ibabalik namin siya kung saan nangyari, kung saan niya ginawa yung krimen dito sa Metro Manila. At nakikipag-coordinating kami sa issuing court. May 13 miyembro ang Warla Group na pawang mga trans women, kabilang na dito ang kani-kanilang partners. Pero ayon sa CIDG, 5 dito ang nananatiling at large. Taong 2018 nang simulang mag-operate ang Warla Group at ayon sa CIDG, taong 2022 silang huling nag-operate. Nasa 14 umano na lalaki ang kanilang nabiktima at aabot na sa 4.2 million pesos ang kanilang nalikom na pera. Sa ngayon, inihahanda na ng CIDG ang pagproseso ng pag-turnover kay Mikey at ng partner nito sa Parañaque City kung saan haharapin nito ang kasong kidnap for ransom with serious illegal detention na walang piyansa. Sinubukan ng GMA Regional TV na makuha ang pahayag ni Mikey pero tumanggi na ito. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Krisa Dapitan, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa pool sa CCTV ang panloloob ng 3 kabataan sa compound ng isang bahay sa Calasiao, Pangasinan. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Jerry Pasilyao ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Kita sa CCTV footage na ito, nakuha sa Sitio Bacayao, Barangay Nalsian, Calasiao, Pangasinan ang panloloob ng 3 lalaki. Nagtulungan ng 2 para maabot ang bintana ng isang bahay. Makikita rin sa video na tila may sinusungkit mula sa bintana ang mga kawatan. Nagtago sa likod ng sasakyan ng mga kawatan nang magising ang isang residente. Napansin ko may nagtatago rito. So pinuntahan ko. Pagdating ko 3 sila eh. So yung isa around 25, then yung 2 nag-range sila ng 13 to 15 years old. So tinanong ko anong ginagawa nila doon. Parang nagtatawanan lang. Tapos after nun, pagkatalikod ko, nagtakbuhan na sila. Sa Zamboanga City, nakuhanan ng CCTV ang pagnanakaw ng lalaking ito sa isang bahay sa Barangay Santa Maria. Makikita ito na walang damit pang itaas at nakasuot ng face mask na lumabas ng bahay, bit-bit ang puting plastic bag at speaker. Lumabas ito ng gate, ngunit ilang sandali lang ay bumalik sa loob ng bahay kung saan nakasuot na ito ng itim na t-shirt. Sa ibang kuha ng CCTV, makikita ang pagbitbit nito ng flat screen TV na dahan-dahang inilabas ng bahay. Umakyat din ito sa second floor ng bahay na may bitbit na malaking plastic bag na tila may hinahanap. Bababa na sana ito, ngunit bumalik malapit sa kwarto at bumaba na tila itinakip sa ulo ang dalang plastic bag. Sa ibang kuha, makikita na pumunta ito sa kusina at binuksan ang drawer ng counter table. Ayon sa may-ari ng bahay na isang OFW, kinuha ng suspect ang blender at mga grocery items. Dumaan daw ang suspect sa likod ng bahay sa isang bintana na hindi na isarado ng kasambahay. Aabot daw sa mahigit 65,000 pesos ang halaga ng gamit na natangay ng suspect. Sa follow-up operation ng pulisya, naibalik na sa may-ari ang ninakaw na flat screen TV. Na-recover din ito sa isang bahay sa Barangay Canilar na pinaniniwala ang pinagbentahan ng magnanakaw. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jeric Pasilyao nagbabalita para sa GMA Integrated News. Susunod! Pagbangga ng rider sa SUV sa Lipa City, sa pool sa CCTV. Chicken inasal na may iba't ibang twist, inihain sa Bacolod City. At ice cream na flavor ang palaya at malunggay. Ano kaya ang lasa? Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Dahil sa malakas na ulan nitong Sabado, May 25, bunsod ng Bagyong Aghon, rumagasa sa kalsada ang baha na may kasamang mga putik at bato sa barangay Cagbulakaw, Bakakay, Albay. Naging pahirapan ang pagdaan ng ilang motorista dahil sa mudslide. Ayon sa MDRRMO, may road construction sa lugar na sanhi ng pagragasa ng mga debris. Sa ngayon, pasabol na sa mga motorista ang kalsada pero paalala ng otoridad maging alerto dahil sa nararanasang pabugso-bugsong pag-ulan. Pitong bayan sa Aurora patuloy na minomonitor ng PDRRMO dahil sa banta ng Bagyong Aghon. Mula sa Aurora, nakatutok doon live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine?
CJ, sa mga oras nga na ito ay pabugso-bugso ang hangin sa mga coastal area sa probinsya ng Aurora. Sa monitoring ng PDRRMO, nakakaranas ng pag-ulan sa mga bayan na nasa bahagi ng northern portion ng probinsya. Kabilang nga sa binabantayan o under monitoring ng PDRRMO ang 7 bayan, kabilang dyan ang Dipakulaw, Borlongan, Dinadjawan, Dinalongan, Kasiguran, San Luis at maging ang bayan ng Dingalan. Pinag-iingat ang publiko sa banta ng storm surge. Kahapon, dahil sa lakas ng buhos ng ulan, nakaranas ng landslide sa ilang bahagi ng San Luis. Agad namang nagsagawa ng clearing operation. Sa kabila ng masamang panahon, wala namang inilikas ng mga residente. Dito sa aming kinaroroonan, CJ, sa bayan ng Dipakulaw ay kapansin-pansin din yung matataas at malalakas na alon, kaya naman patuloy na pinag-iingat ng otoridad yung mga residenteng nakatira sa coastal area. Samantala, possible ang lahat ng kalsada dito sa bayan o dito sa probinsya ng Aurora. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Isang pampaserong bangka na bumiyahe mula sa bayan ng Claveria patungong Masbate City ang lumubog nitong May 24. Ayon sa Masbate PDRRMO, wala pang inilalabas na storm signal at travel advisory ang Philippine Coast Guard bunsod ng bagyong Aghon nang bumiyahe ang bangka. Pero inabutan ito ng masamang panahon sa gitna ng karagatan. Dagdag pa ang malalaking alon na naging dahilan ng paglubog nito. Agad namang rumesponde ang Aroroy MDRRMO at PCG Masbate at nailigtas ang nasa 42 katao na kinabibilangan ng mga pasahero at crew ng bangka. Wala namang naiulat na nalunod sa insidente. Sugatan ng isang 27 anyos na rider matapos mabangga ng SUV ang minamanehong motorsiklo sa Lipas City, Batangas. Nakaalerto si Hazel Alviar ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Iniinda ngayon ng 27 anyos na si Sherwin ang malaking sugat sa likod at gasgas sa kamay at paa matapos mabangga ng isang SUV ang kanyang minamanehong motorsiklo. Bumili lang umano ng pagkain ng biktima at nooy pauwi na. Makikitang marahan lang ang takbo ng motorsiklo na naka-flasher na raw dahil malapit ng lumiko papasok sa kanilang bahay. Pero isang SUV ang biglang sumulpot at bumangga sa motorsiklo matapos itong mag-overtake sa isang pickup. Tumila po ng biktima pero nagawa niyang tumayo agad. Swerteng hindi siya nagtamo ng matinding pinsala sa ulo dahil aminadong walang helmet nang mangyari ang aksidente. Yung likod ko po yung dinadamdam ko kasi yun po yung talagang kumaskas sa kalsada. Yun yung sobrang lalim ng sugat. Hindi na nagawang magpa-blatter pa sa pulisyang biktima pero nagpa-blatter na raw siya sa barangay. Dapat hindi niyo po ginawa yung pagtakas sa akin para kahit makipag-usap na lang kayo sa akin, mas madali po tayong kakaintindihan. Nakikipag-ugnayan na rin daw sa kalapit barangay ang pamunuan ng Barangay Antipolo del Norte para sa posibleng pagkatunton sa SUV. Nakikipag-coordinate po kami, subalit nga lang yung gabi, medyo yung CCTV natin blurred kasi pagkagabi, so hindi natin makuha yung talagang plate number po. Iba yung pag-iingat sa pagmamaneho ang payo ng mga opisyal ng barangay sa mga dumadaan sa lugar. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Hazel Kawaing Alviar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang 52 anyos na padre de pamilya matapos barilin ng mga nanloob sa kanilang bahay sa Pozorubio, Pangasinan. Nagka-alerto si Russell Simorio ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Patay ang padre de pamilyang si Jovilio Hasmin, 52 anyos, matapos siyang barilin ng mga nanloob sa kanilang bahay sa Barangay Nama, Pozorubio, Pangasinan. Sa investigasyon ng pulisya, nasa garahe ang 2 anak ng biktima nang biglang pumasok ang 3 hindi pa nakikilalang lalaki. Sumigaw yung mga bata, tumingi ng spulo at saka namang lumabas yung kanilang father. Anong i-approach yung father yung mga biktima ay bigla na narapang pinaril ng ating biktima. Tinamaan sa ulo ang biktima. Tumakas ang 3 suspect matapos ang pamamaril. 2 cellphone ang kanilang tinangay. Hindi pa nagbibigay ng pahayag sa harap ng kamera ang pamilya ng biktima, pero nananawagan sila ng hustisya. Patuloy ang investigasyon ng pulisya para mahuli ang mga suspect. Naghahanap na rin ang mga CCTV footage sa mga dinaanan ng mga suspect na makatutulong sa insidente. Sa ngayon po ay nag-ipag-ugnayan sa ating mga mamamayan na kung sakali man na may nakakita o pagbigay alam kaagad sa ating himpilan ng pulisya at ng
mabigay po natin ang tamang hustisya po sa biktima po, sir. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. GMA Integrated News nagsagawa ng masterclass bilang paghanda sa eleksyon 2025. Tinutukan niya ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Para mas mapalawak pa ang kaalaman sa eleksyon 2025, sumailalim sa GMA Masterclass Road to the 2025 Elections ang mga mamamahayag at staff ng GMA Integrated News. Tinalaki ni COMELEC Chairman George Garcia ang overview ng eleksyon, voters education at nagkaroon din ng demonstration ng mga bagong automated counting machines. Ipinasubok din ng COMELEC ang pagboto gamit ang touchscreen na gagamitin sa pagboto ng mga OFW. Sa unang pagkakataon din, pwede na rin ang online voting sa registered Filipino voters abroad. Basta lang po constant monitoring, vigilance. Now, sa internet voting, naka-cloud siya pero at the same time meron siyang data center. Meron din siyang hard copy. The hard copies can always be used as basis of the results. Tinalakay naman ni UP Journalism Professor Dr. Rachel Can kung paano ginagamit ang Artificial Intelligence o AI sa politika at eleksyon. Sa GMA AVP for Legal, Attorney Jose Viner Ibarra, tinalakay ang election laws. Itinuro naman ni na GMA New Media AVP for Information Technology and Data Privacy, Rodel Arenas, at Social Media Manager Audrey Dumasian kung paano madidetect ang mga deepfake at online disinformation gamit ang iba't ibang tool sa artificial intelligence o AI detection. Para hindi maabuso ang social media, nagsumiti na raw ang COMELEC ng draft ng pag-amyenda sa provision ng Omnibus Election Code na layong ma-regulate ang paggamit ng social media ng mga kandidato sa campaign period. Pinag-iisipan na rin daw nila kung maaari nilang ipagbawal ang paggamit ng deepfakes. For example, pag nagsubmit sila sa amin ng dalawang social media accounts, any other account outside of the social media accounts either promoting or not promoting the candidacy, it should be removed by these platforms. Because technically that's campaigning. This is certainly not our first election coverage, but to a degree, we are marching into unfamiliar grounds because of how rapidly technology is evolving. Let today's masterclass strengthen our commitment to fulfilling our mas malaking misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan by helping preserve the integrity of the polls and our democracy at large. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Abangan! Tikman natin ang iba't ibang twist ng chicken inasal at ice cream na flavor ampalaya at malunggay. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Magpapatupad ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis bukas, May 28. Inaasahang tataas ng 45 hanggang 65 centavos ang kada litro ng gasolina. Magdaragdag din ng 35 hanggang 55 centavos sa kada litro ng diesel, habang ang kerosene ay tataas ng 45 hanggang 60 centavos per liter. Isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang mababang halaga ng piso kontra dolyar. Signal number 1 at 2 nakataas pa rin sa ilang bahagi ng Luzon dahil sa bagyong Aghon. Naritong report. Patuloy nang lumalayo sa bansa ang Typhoon Aghon. Sa kabila niyan, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa southeastern portion ng Isabela at sa northern portion ng Aurora ayon sa Pag-asa. Signal number 1 naman sa ilang pang bahagi ng mga nasabing probinsya kasama ang ilang panig ng Quirino, Nueva Vizcaya, Quezon Province at Camarines Norte. Namata ng mata ng bagyo sa baybayin ng Kasiguran Aurora. Taglay pa rin nito ang lakas ng hangin na aabot sa 140 km per hour. Habang lumalayo sa bansa ang bagyong Aghon, ay patuloy itong lalakas bago tuluyang lumabas sa Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules. Malaking bahagi ng Southern Luzon ang makararanas ng pag-uulan ngayong araw
Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Uulanin din ang iba pang panig ng bansa pagsapit ng hapon o gabi dulot ng southwesterly wind flow o kaya ay mga local thunderstorm. Pinaiiwas munang pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat sa southern Cagayan, sa buong Isabela, Aurora at Quezon, kasama ang Polillo Islands dahil sa banta ng matataas na alon. Mula nitong weekend, 9 na beses nang naglandfall ang bagyo. Hating gabi ng Biyernes nang unang tumama ang sentro ng bagyo sa Homonhon Island, Giwan, Eastern Samar. Pagkalipas ang mahigit 1 oras, tumama naman ito sa Giporlos, Eastern Samar. Sumunod sa mga isla ng Basyao at Kagduyong sa Katbalogan, Samar. Pasado alas 10 ng umaga ng Sabado, nang maglandfall sa Batuan, Tikaw Island, Masbate. Sumunod sa Masbate City, pagkaraan ng ilang minuto. Alas 10 ng gabi ng Sabado naman sa Torrijos, Marinduque. Umaga kahapon nang maglandfall ang bagyong Agjon sa Lucena, Quezon. Habang sa Patnanungan, Quezon naman ang huli nito. Mula sa GMA Regional TV, One North, Central Luzon, CJ Torida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa pangangalaga ng Coastal Underwater Resource Management Actions o KURMA na isang environmental conservation non-government organization ang isang pawikan na aksidenteng nalambat ng mangingisda sa San Juan, La Union. Unti-unti na umanong bumubuti ang kalagayan ng pawikan. Posible raw na naghahanap ng pagkain ang pawikan kaya napadpad ito sa baybayin. Ang ilan pumupunta sa Pampang para mangitlog. May mga hatchery ang organisasyon kung saan inililipat ang mga itlog mula sa dalampasigan. Iba't ibang twist ng chicken inasal at ice cream na flavor ampalaya at malunggay ating tikman sa report ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Muli na namang napalibutan ng nakahilerang grilling stations ang tourism strip ng Lacson Street sa Bacolod City sa pag-arangkada ng Chicken Inasal Festival nitong Biyernes hanggang kahapon. Matatakam ka kapag naamoy mo na ang inihaw na manok habang umuusok ang paligid. Ang ilang bisita, tila tinatawag daw at hinihikayat na lumapit na tumikim ng napakasarap na chicken inasal. Kanya-kanyang diskarte na ang mga nagtitinda kung anong twist ang gusto nila sa inasal, mula sa sauce hanggang sa spices. Ang taunang festival ay pagpapatunay ng Bacolod City LGU upang mas mapatibay pa ang deklarasyon sa chicken inasal bilang cultural property ng Bacolod City at makainganyo pa ng mas maraming turista. We wanted to elevate this in a more global perspective. This might be smaller if you compare it with our renowned Mascara Festival. We want this festival to be another platform in Bacolod City. From inasal na mainit-init pa, malamig, masarap at kakaibang ice cream naman ang ibinida sa Ice Cream Day sa Barangay Anilaw sa bayan ng Pavia, Iloilo. Nakaugalian na ng mga residente ng bayan na ibida kada taon ng ice cream na sila mismo ang gumagawa. 1960s pa nang sinimula ng paggawa ng ice cream sa lugar na kalaunan ay naging hanap buhay ng karamihan sa mga residente. Ngayong taon, mas in-level up pa nila ang flavors. May apple and carrots, malunggay, sili with mulberry and pili nuts, at may ampalaya din. 19 na individual ang nagtagisan sa galing ng paggawa ng ice cream. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Adrian Prietos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV News. Buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.